PDF lang. Hello comics people! Ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast Live. Kasama ko ngayon si Mick Fajardo and very special guest, Julius Villanueva. Palakpakan tayo. Yan. First of all, congratulations Julius. Yung announcement sa recently Comic-Con. Yan. Ella Arcangel, GMA Pictures. Oo, salamat. Nagulat din ako na may ganung announcement. Hindi mo alam? Nabigla ka lang? Medyo. Parang sinabi lang sa akin this month. This October lang ako nasabihan na GMA daw kami. So parang may gulat ako talaga. Sana sa mga susunod, magtuloy-tuloy yung mga Pinoy comics people na ma-adapt din ng ano. Maraming magaganda eh. Maraming maganda. Ayun. Introduce ko lang sandali si Julius Villanueva. Julius Villanueva has been a cartoonist for 2 decades. Okay, kasabay ng Comic-Con to. Starting as a contributor for the Manila Bulletin, he has been self-publishing indie comics since 2010. Currently, he is working on several comic series, most notably Ella Arcangel, na recently in-announce sa Comic-Con 20th anniversary na i-adapt ng GMA Pictures. Ayan. Okay, welcome to the show, Julius. Matagal na kitang gustong ma-interview sa IKP pero ngayon natuloy na sa wakas. Parang, di ba na-interview na ako? Hindi ko sigurado. Parang, Di pa. Parang may wala pa. Parang dati lumitaw na ako dito pero hindi ko alam. Hindi ko sige. Wala pa na ano ka. Na Mandela effect si Julius. Wala pa. Pati si Julien, wala pa. Si Mervin ang ano. Si Mervin yung naka-interview na namin. Okay. So Julius, kwentuhan mo naman kami about your newest comics sa Delay. Yes. Bago mo siya pala ikwento, paano mo na-discover yung Delay Anthology? Kasi nalaman ko yung difference engine yung pumunta kami nung Singapore noong 2023 nila Mervin para sa magpipitch kami ng Ella dun sa isang parang Asian Film Festival yata. Nakalimutan ko na yung tawag ATF, parang gano'n. Tapos may kumontak sa amin yung si Felicia Lowe. Siya yata yung parang publisher ng ng difference engine. Ayun. Tapos, binigyan ako ng sample na copy. Tapos nagandahan ako. Sabi ko, ang ganda ng printing dito sa Singapore. Tapos, nalaman ko na hindi pala sila mainstream, indie pa sila niyan. Sabi ko, ang ganda. So, finalo ko sila sa Facebook. Tapos, nagpa-open call sila for yung anthology. Sumali ako. Yung pero nung time na yun, ang dami kong ginagawa. So, wala akong maisip na bagong kwento. So, medyo ni-recycle ko yung isang luma kong comics, yung Sunday Domingo. Nagawa ko na siya noong 2016 Pero talagang binago ko yung kwento, tapos parang binigyan ko ng mas malaking role yung yaya niya. At parang dinigdeep ko yung origin ng yaya niya, yung relasyon nila, gano'n. So talagang laki ng pagbabago talaga. From yung original to yung bago, yung version na nasa Delay. At also English yung nasa Delay kasi Tagalog yung original na Sunday Domingo. Oo nga. Usually yung comics mo Tagalog no? Tapos ngayon English para sa international version na comics. Napilitan ako Magandang topic. Nag-adjust ka ba ng malaki sa paggawa ng English comics? O hindi naman masyado? Hindi naman kasi paano ba? Pagsimula akong magsulat ng kasi naging scriptwriter ako, doon ako natutong magsulat sa Pilipino. Pero yung mga description ko English pa din. Pero nag-ano rin kasi ako, tinatranslate ko yung mga libro ko pag kumukuha kami ng grant. Parang ngayon may tinatranslate ako na yung isang Ella Arcangel. So medyo sanay na din ako. Pero ramdam ko din na dun sa kwento nila dapat mas Tagalog. Lalo na pag yung yaya nagsasalita, dapat Filipino yung salita niya.
Pero yun, pwede na din. Kaya, na, ang ganda nitong nitong comics mo kasi napaka niya, nakikita yung mastery ng creator sa paggawa ng comics kasi itong naka-flash sa screen, siya, comics within a comics. Ayun. Paano ka natutong mag-comics, Julius, and paano mo nahubog yung skill mo sa pagko-comics? Pagbabasa ng comics, yun. May liga kasi ako magbasa ng comics since nung bata pa ako, parang funny comics. Tapos nung nag-Manila Bulletin din ako, lagi akong pinapagalitan ni Sir Ronnie, yung Sir Ronnie Santiago, na creator ng Planet of the Apes. Parang siya yung editor, parang sasabi niya, ano ba itong comics mo? Hindi maintindihan. So parang talagang pinag-aralan ko paano. Medyo ginagaya ko yung style niya nung una. Tapos parang tinuturo niya yung mga Nancy, yung mga lumang para doon ako natuto. Sabi ko, malalim pala yung mga lumang comics. So, ayun. Magaling si Sir Ronnie, ang dami ko natutunan sa oo, master yan si Sir Ronnie. Pangarap ko rin ma-interview si Sir Ronnie Santiago ng Planet of the Apes, Baltic and Company, the longest running comic strip in the Philippines. Tumatakbo pa rin. Hanggang ngayon. Kasi na-interview ko na si Sir Tonton Yang So next na si Sir Ron. Si Sir Tonton Yang matanda na. So Tonton old na siya. Okay. Ayan. So kung gusto nyong mabasa itong The Adventures of Sunday Domingo featuring Yaya Presi, bili kayo ng Delay Comics Anthology. Makikita nyo kung gaano kaganda. Ikaw ba, Julius, na nakakuha ka na ng complimentary copy? Hindi pa nga sa end of the month pa. Pero yung isang kasama ko dyan, si Hansel, di mapilis. Nakabili siya. So pinapakita niya sa akin, tapos gandang-ganda kami. Sabi ko, ano ba yun? Hindi pa lang doon ng Singapore po siya. Ay, sorry, okay lang. Okay lang yan. So, gandang-ganda kami. Tapos gulat kami na laki nung size niya. Kasi sinabi naman yung dimension sa amin, hindi lang namin na-imagine. Pero nung binigay niya, sabi, medyo malaki-laki pala siya. Hindi siya yung tulad ng mga comics ko na parang yung mga trade dito mas maliit medyo novel size Noon medyo malaki na parang almost western na yung size. Pero meron ka ng nasanggap na digital copy o hindi pa? Wala pa din? Wala pa. Pero may kopya ako nung syempre may kopya ako nung sa akin. Tapos nakita ko na yung kay Hans. Mas nauna pa pala kami ni Mick na kababasa. Actually, delayed talaga siya. Ayun. Pag-usapan natin sandali yung paggawa mo ng comics dito sa The Adventures of Sunday Domingo featuring Yaya Presi. Doon pa lang sa title, ang haba. Bakit ito yung naisip mong title? Yung sa original na comics, yan din yung title niya. Mas mahaba pa yata yung sa original Parang In Steady Decline ang title niya doon. Teka, kinukulit ako ng aso. Pero yan, para lang wala na rin akong ibang maisip na mas babagay dun sa kwento. Parang comedy sa magme-make sense naman yung title kapag binasa niyo yung short story. Shout out to Len Jotsky Texon. Good eve mga sir. Good eve, Len Jotsky. Pero the way na kinonstruct mo yung title, parang hindi siya yung parang story na alam mo one shot lang Parang possible na po pwede parang mag-record yung character, diba? Actually, hindi yung napansin ko with paano ka rin magsulat, Julius Parang hindi yung story hindi lang siya parang one shot lang talaga. Yung parang may sense ka na parang pwede mag-record yung character anytime. So yun talaga yung believe din ako sa ito. Minsan para sa mga hindi nakakaalam kung sino yung pinaka-prolific sa lahat ng mga prolific comics creators. Isa na yan, si Julius na yun. Sobrang dami na niyang nagawang comics. Lahat ba ng mga nagawa mong comics, Julius, available pa rin? O yung iba hindi mo na nailalabas? Yung iba hindi na Kasi yung iba medyo nireboot ko na. Pero yung iba hindi ko na natuloy, talagang ginawa kong one shot. Tapos
Pero kung paano ko naman siya sinulat, parang one shot lang, tapos parang pwede pa siyang dagdagan ng isa, parang ganun. Parang ganun originally din yung El Arcangel, hindi ko siya inisip na magiging series eh. Parang napilitan lang ako kila Mervin. Bago ko pa makalimutan, nagpapasalamat ako kay Miss Olivia ng Difference Engine. Siya yung nag-connect sa amin sa mga comics creators sa delay at saka sa sound. So naka-line up na sila sila Paulo Chitkiamco, si Borge Sinaban, Hans Di Mapilis, tapos kahapon si Cesar Iscanio. Yan, in-interview namin. Hindi ko siya kilala. Sino ba siya? Siya yung writer. Siya yung writer. Panoorin mo yung interview. Para makilala mo. So nga, isa nyo hindi ko nga alam na in-interview nyo. Walang kahapon lang. Sa pero sa YouTube. Hindi naman to live, tas mawawala lang. Naka-ano rin siya. Nasa page. Oo. Kasi si Facebook tatanggalin niya yung live stream after 30 days yata. Yung mga live. So dina-download ko tapos nire-re-upload sa YouTube. Okay. Bigyan mo kami ng Julius, rundown, kumbaga IMDb discography ng iyong comics from start hanggang sa The Adventures of Sandy Domingo featuring Yaya Presi. Sa yung start talaga, nagsimula ako sa Life in Progress, yung sa Manila Bulletin. Tapos, na-collect siya ng SciComm, yung luma, nung noon pa. So, mga naka-4 na libro ko doon. Tapos parang sabi ko, ayoko muna mag-comics. Nagtrabaho ako sa TV. Tapos sa TV naramdaman ko yung parang kahit na creative ka, wala kang hindi ka nagiging creative. Yung parang dinidiktahan ka kung ano yung susulat. So doon, naisip kong gumawa ng mga comics na siguro yung una yung Richard Queso. Shit, ang dami. Tapos gumawa ko mga dinosaur na comics. Tapos meron pa akong, yung iba nakalimutan ko na yung title meron yung Taxi Driver, si Keith Busilak. Parang yung mga one-shot to. Keith Busilak, one-shot. Ano pa ba? Native, yun. Nagawa ko na rin yung Native doon, tapos nireboot ko ngayon for Peacock. Tapos bala ko siyang pagpatuloy, tapos i-collect ng 6 issues siguro. Tapos yung mga recent, yung Lihim, yung pinaka-recent, para nakaka 7 issues na ako, na sobrang kakapal. Tapos, yun, El Arcangel. Nagulat ako, ginawang animation ni Merv at nakakuha ng deal sa GMA. Ano pa ba? Marami pang iba na hindi ko na maalala ngayon Ayun, yung Kaliskis, parang siyang para siyang yung version ko ng Zuma, pero mga buhaya instead of ahas. So, ayun. Yung mga pusa ng barangay, nasikap pa pala. Oh my God. Yun. Tapos gumagawa na naman ako ng bago for Pascomic. At ewan ko ba, dapat tigilan ko na siguro. Wag ganun. Actually, kapag mag-focus sa isang medyo parang may ADHD ata ako pero ang tanong, gusto mo bang mag-focus sa iisa lang? Kasi ako, ayaw kong mag-focus sa iisa lang din Mas mahilig akong kung ano-anong ginagawa. Parang iba, pero oo. Tama ka naman din. Hindi ko rin talaga kaya. Parang naglalaro talaga yung isip ko. Ginagawa ko na lang, pinagtatahi ko sila. Tapos kunyari, universe sila na same universe, pero kahit na hindi naman talaga. So, ayun. Oo. Mick, meron ka bang gustong i-comment sa pagiging prolific ni Julius? May naalala ko isang gawa ni Julius, yung Lucy Patwitams. Ayun po siya. Iniisip ko nga, nakalimutan ko yung title. Yun yung unang-una ko yata, Afterlife in Progress. Tama, men. Salamat. Naalala ko yan kasi yun yung una kong binili din sa'yo. Isa sa mga una ko rin binili. At hindi ko rin yun lang din yung naging ko din sa writing nga, kumbaga like flexible yung story, men. Yun yung parang masarap, parang for the longest time na-try kong i-adapt or i-figure out. So, oo nga. Bigyan mo nga kami ng Julius, ng crash course. Paano ka ba mag-compose ng short story? Usually nagsisimula ako sa ending. Pag meron akong ending, alam ko kung magiging ipagpapatuloy ko siya o pwede siyang matapos with dun sa kwento na yun.
Tapos yun, binubuo ko na lang. Pero parang story ka nagsa-start or nagde-develop ka muna ng characters? Kasi yun yung isa sa napapansin ko rin yung characters mo sobrang din parang pag nabasa mo siya, matatatak na sa'yo eh. Like yung mga Richard Queso, yung mga previous stuff mo before. Parang lahat ng characters niyo tumatak din eh. So paano mo na yun? Dine-develop mo ba siya na kasama sa story o ano ba yung nauna? Kasi actually, kahapon yun din yung naging conversation, di ba, Mel, na ano ba yung mas matimbang, story or yung character. Sa'yo kasi parang parang nababalansin mo parehas eh. Ako, depende din kasi parang may mga kwento na yung kwento yung nauuna. Tapos yung meron minsan may character ako na gusto kong gawa ng kwento. Parang itong bago kong ginagawa, parang naisip ko lang na what if may babae na parang high school girl siya namang kukulang. Pero siya, masyado siyang mabait. Tapos hindi siya mukhang mangkukulang. Mukha lang siyang mukha siyang lovable na bata. Parang, pero wala pa akong maisip na kwento sa kanya. Alam ko lang yung personality. Ngayon ko lang naisip yung kwento. Tapos yun. Pero yung mga kunyari sa Richard Queso, una ko naisip yung kwento bago ko naisip yung karakter eh. Or nakakabit na yung karakter doon sa kwento. Parang hindi ko rin masabi. Meron pa akong isang naisip. Yung ginawa mo, Pinus. Ay, pucha, yun din. Ay, well, yun, yung karakter din talaga yung nauna. Parang nakita ko lang na, mukhang edit si Charlie Brown. Para sa yun. Ginawan ko lang kwento na weird. So, nakakaisip ka ng idea, tapos hinahayaan mo lang siya. Kung hindi mo siya maisipan ng ending, nandyan lang siya sa back of your mind. Tama. Parang yung actually yung LR ka ngayon, matagal ko na gustong gumawa ng parang John Constantine type na Tapos nakita ko may lumabas sa 13, sabi ko, hindi na ako gagawa. Meron na pala eh. Tapos parang may isang time na after ng comic ko, nag-uusap-usap kami kasi kausap ko sila Andrew pa eh. Si Andrew, si Amos, pati sila Rod Espinosa. Tapos parang nagpipitch sila ng mga kwento. Tapos parang naisip ko, what if si 13 mahirap? Tapos yun, doon ko na sinulat after nun. Kaya nung personality nga ni Ella, medyo yung sa unang-unang niya, labas, para talagang si 13 na tahimik, na hindi gano'ng umiinit. Tapos binago ko na lang nung tumakbo eh. Parang hindi naman ganyan ang mga bata eh. Lalo na nag-aalagan ako, yung pumunta ako sa San Roque na commune, yung mga bata, hindi sila yung tahimik type eh. Medyo makukulit sila eh. So ginawa akong ganun. Para mas accurate din. Ideas, Julius. Saan ka kumukuha ng idea? Kasi alam ko, gala ka eh. Ang dami mong pinupuntahan. Ang dami mong ginagawa. Sa bahay ko lang. Hindi na nga ako gala ngayon dahil tumatanda na. Natatakot na ako ma-aksidente. So, hindi na ako gano'n tulad ng gala ng dati. Pero, ayun, mahilig ako magbasa ng libro. Na-inspire din ako ng ibang comics. Kaya pag may nabasa ako, parang, ano to. Meron din, minsan na-inspire ako ng experience eh. Parang nung may kapatid ako, may multo dun sa apartment nila sa Singapore. Tapos parang hindi niya alam kung mag-work ba yung mga Catholic na symbols dun sa, kasi mukhang Buddhist yung multo eh. So, hindi niya alam. So, ayun, na-inspire ako ng mga ganun. O paano mga naman? Para i-figure out ko nila kung anong dasal yung dasal para kay Ano ba, alisin ko may bagwa kasi may asawa siyang Chinese. Ayun. So, hindi niya alam kung ano yung multo ba. So, lumipat na lang sila ng apartment. So, kinuwento ko. Sorry, Jem. Nakuwento ko pa. Paano mo, nami-make sure, Julius, na hindi mo nakakalimutan yung mga ideas? Kasi ako minsan, mayroon akong idea na naisip. Sabi ko, hindi ko ito makakalimutan. And then, true enough, nakalimutan ko na after a few days. Sinasketch ko na usually. Dati, nung nagtatrad pa ako, sinasketch ko na diretso eh. Pero ngayon, pag may naisip ako, ginagawa ko ng comics kagad. Kasi parang pag digital, mas madali na lalo na pag may Clip Studio, ang dali nang gawin ko. Kaya sobrang bilis ko ngayon eh. Kahit may racket ako ng iba, nagagawan ko pa din eh. Kulang lang. Bawi lang sa tulog. Okay. So nagsimula ka pa rin, sa bagay, nung nagsimula kang mag-comics, hindi pa naman uso ang digital eh.
Oo, pero medyo talagang super late ako parang nung pandemic lang ako nag-digital talaga. Ay, ganun? Oo. Late na nga. Kahit may mga may Huion na ako, may Wacom na ako na tablet, hindi ko pa rin siya ginagamit. Talagang medyo nasanay na ako sa digital, sa thread talaga. Pero anong na-feel mo ngayon na sa panahon ng AI, parang na mas hindi naman siguro ako lang, pero pakiramdam ko mas mabigat ang value ng traditional kaysa sa digital. Oo, sa totoo. Oo. Ako din, medyo ramdam ko din yun eh. Lalo na nag-ano ako, yung nasira yung laptop ko actually. Gumawa pa din ako ng comics, yung bago kong ginagawa, medyo half trad, half digital siya eh. Doon ko may nag-i-inquire kasi sa akin kung binibenta mo ba yung yung mga pages? Sabi ko, hindi pa ito tapos. Ganun. Kasi nakikita ko yung value niya na yung mga ibang mga collector gusto niya yung page. Kahit hindi maganda yung drawing ko, parang gusto nila yung bilhin yung art. Sabi ko, ayun nga kapag digital yung comics mo, wala kang original art, di ba? Walang nung nag-craft yung laptop ko na, ang dami kong nawalang files. Sabi ko, shit, hindi pala permanent. Kahit buti yung iba na save ko. Actually, pag digital, parang mas siya na i-reproduce lang. So, pag gumawa ka, mo na kagad, backup na kagad, tapos reproduce mo na as much as possible, parang ganun. Oo, tama ka. Digital eh. Oo, save mo na sa cloud. Meron ka bang comics na hindi mo na na-backup at nawala na siya kasi digital? Oo, yung isang lihim ko na nawala talaga siya eh. Hindi ko mahanap, pero alam ko na save ko siya. Pero nung nasira laptop ko yun, kasi nawala na siya. Nakasave lang yung mga pinaprint ko sa IZA. Yun na lang yung mga kopya niya. Sabi ko, shit, hindi ko naman siya i-edit. Ano pag may lumabas na the lost files, pinulabas ng IZA. Pero doon sa IZA, published by IZA, tapos yun yung Nandun pa. Pero nasa drive ko pa din. Nasa drive ko pa yun siya. Oo. So, sa mga comics people, i-consider, kasi ngayon, nung nagsimula kaming mag-comics, mas marami ang traditional kaysa digital. Pero ngayon, 2025, baliktad na. Bihira na yung nagdi-digital at traditional, puro digital na lahat. So, sa mga nagdi-digital, consider nyo ring mag-trad kasi masaya din. Nung may one time nag-drawing ako sa papel, tapos, sabi nung lapis, sabi ko, na-miss ko yung tunog ng lapis. Tama. Actually, yung amoy din eh. Tama. Lapis, papel, amoy ng pen, lahat, din iba rin yung pakiramdam ng papel eh, sa nagdo-drawing ka sa papel tsaka sa nagdo-drawing ka sa salamin, iba eh. Oo. Yeah. Hindi ka tulad pag digital kasi, pag digital, pag trad mostly dire-diretso yung pag nakaupo ka na. Isa mapipilit na ka na dire-diretso. Pag digital, syempre, kunwari ako lalo sa iPad. Minsan mga drawing lang isang character lang, pwede na yun. Progress na yun. Parang parang pwede mo siyang gawin in chunks parang every minute, parang per minute yung, ako na rin, gagawa ka ng ganito, gagawa ka ng chores, so babalikan mo yung drawing. Ang ganun yung progress. Hindi ka tulad sa trad, pag umupo ka, wala ka na. Kailangan dire-diretso mo. Kailangan dire-diretso kasi yung setup, matagal mag-set up, tapos matagal magligpit. No, tama. Sabi ni Dikembe kay Dick, magastos mag-trad. Totoo. Well, magastos din ng digital, magastos din ng digital. Yung Unipin na lang. Magastos mo sir. Magkano na ba ang Photoshop mo? May fee na siya. Photoshop, magkano ang Studio Paint, magkano ang Wacom, magkano ang Huion. Oo. Buti nga nakalibre ako sa Huion ko na bago. Binigay sa akin ng production namin. Kasi pinagano nila ang storyboard ng Ella. Pinagtrabaho ako. Kaya libre na lang yung Nilibre ni Salamat Avid Leongo rin. Salamat. Salamat Avid. We are your avid fans. Avid fans. Pero may tanong pala ako, Julius. Kasi para medyo related dito sa sa delay. Kasi mention natin kanina yung process mo sa writing, yung mga ideas and everything. Dito sa pagka yung mga anthology na ganito, paano ka nagka-come up ng ideas dito? For example, ito may certain topic, yun nga, yung delay. Paano mo
Actually, yung Sunday nga, ano na siya, luma ko siyang comics actually. Na tungkol sa isang parang komikera na bata na feel niya sobrang hirap ng ginagawa niya comics pero hindi niya alam yung yaya niya naghihirap pa. As in, ganyan na ganyan yung theme. Pero nabago lang siya talagang kasi kailangan ko gumawa ng script for that. So talagang binago ko siya talaga. Hindi ko inisip yung pati yung lumang comics nito may reference pa na nasunog yung sa UP, yung co-op. May mga reference. 2016 pa yata yun nalabas eh. So syempre hindi magagets sa mga ng mga ibang taga Southeast Asia. So talagang ginawa ko siya ng bago na yun. Nag-interview ako ng mga yaya dito actually. Oo. At so may research din pala na nangyari dito sa dito. May kasi pag naglalakad ako ng aso sa hapon, nakakasalubong ko sila. Tapos chichismis sila naririnig ko. Ang hirap ng hindi binabayaran ng tama. Ganun. Namimiss nila yung mga birthday ng mga nila, anak nila. Sa lahat ng mga short stories na nabasa ko sa Sound saka sa Delay, ito yung short story mo yung isa sa mga nagustuhan ko. Kahit na yung kasama na yung ibang mga Southeast Asian creators na kasama din dun sa kasi talagang makikita mo yung mastery sa medium ng comics eh. Pag nabasa mo to, Mick, makikita mo may parallel. Tapos may character development yung bida, sas may character development din yung yung yaya. Tapos may character development din yung anak ni yaya. Basta, basahin mo. Actually, medyo nag-browse na ako ng mabilis. Medyo, medyo nabasa ko na. So, tama ka nga din. Yung storyline ni Yaya, saka yung relationship niya sa anak niya. Kasi parang dito sa story, napabayaan niya yung sarili niyang anak kasi kailangan niyang alagaan yung bida, si Sunday Domingo. Na si Sunday Domingo naman, napapabayaan siya ng parents niya dahil busy sa business. Ganon. So, basta, ganda ng pagkaka-compose ng story. True to life ba to, Julius? Isa pa to sa mga, yung mga kausap mong yaya. Ganon yung mga kwento nila sa'yo. Yung sa yaya, medyo as in, minsan naglalakad ako dyan, may magpapaload. Sabi, sir, pwedeng loadan nyo naman ako kasi kailangan ko lang kausapin yung anak ko. Siyempre, wala naman akong load na sabi, uy, sorry pero uwi muna ako sa bahay, papaload ako. So, yun, doon ko nalaman nakausap ko. Tapos, yung kay Santa naman yung Sunday, parang hindi yun nangyari talaga sa akin. Parang wala naman pakialam yung magulang ko kung nagko-comics ako. Hindi. Medyo matanda na ako na nag-start eh. So, yun. Pero yung sa mas may research ako doon sa mga buhay ng mga yaya. Mas medyo kabisado. Sa mga comics creators, makaka-relate kayo dito kasi may scene din na nagpunta siya sa comics convention, tapos nagpapapicture yung mga fans, ganyan. Basta, para siyang nami-mirror yung life ng mga comics creators dito. So ito, traditional to, Julius, o digital na? Hindi ko maalala eh. Alam ko digital na to eh. Pero, tama, digital na to, digital na. Pero yung urig nito, traditional talaga. May mga eksenang medyo pareho eh. Pero, ayun, alam ko, medyo digital na to eh. Medyo hindi pa ako sanay actually. How hands-on yung difference engine sa story nyo? Nagko-comment ba sila? Oo, yung mga editors, actually malaking tulong din eh, yung kung paano ko nabuo yung napaganda yung kwento. Marami silang suggestion eh. Hindi lang doon sa kwento, pati doon sa paneling ganyan. Kasi medyo mahilig akong maglaro ng panel. Medyo sabi nila, medyo magulo pag masyado mong nilalaro. So, napilitan ko na akong maging restrained ng konti. Pero malaki sa lang tulong talaga. Yung mga si editors. Paulo saka yung isa. Oo, si Paulo pati si medyo nakalimutan ko yung name ng isang editor. Pero malaki yung mga tulong. Parang layout artist yung isang din eh. So marami siyang nabigay sa akin na tips. Hanapin natin. Charis Loke. Si Charis. Hindi ko pa kasi sila na-meet ng So, si Paolo na-meet ko na, pero si Charis hindi pa. Gusto ko yung feel nung paneling na parang Adrian Tomine yung dating. Salamat.
Oo, ako din actually. Pero eto mas ano sino ba yun? Medyo may ginagaya ako dito Si Image Comics siya na babae din na batang artist. Nakalimutan ko na yung name. Pero ayun, pag naalala ko mamaya. Medyo yun yung ginagaya ko. Hanggang ngayon ba, Julius, mapalabasa ka pa rin ng comics? Kasi may tendency na kapag busy kang maggawa ng comics, hindi ka na makapagbasa ng comics. Dahil actually, sobrang busy mo gumawa. Nagbabasa pa din ako. Actually, may binabasa ako. Marami ako nabili ng Comic-Con sa National Bookstore. Tapos, mahilig ako magbasa ng, lalo na pag Filipino. Medyo natatakot lang ako pag yung mga local na creators. Baka makopya ko Kasi, sabi ko siya, baka magaya ko yung idea. So, nagiging conscious ako, parang inaalala ko, si Ren Galeno. Ayun, okay, wag. Ito yung gumawa ng tungkol sa manok. Ganun ka ba yung halimbawa may nabasa ka, ay, ang ganda naman pagkakagawa sa panel nito, yung sequence of events. I-apply ko sa gawa kong comics, ganun. Actually, talaga yun, pag may nagustuhan talaga ako, yung sa Witch Hat Atelier, yun. Madalas ko siyang kinokopya. Ang galing ng paneling niya I forgot, ano ba name ng Alam niyo yung Witch Hat Atelier, manga siya Ayun. Ang ganda, ang galing. Pag may pati yung si David Mazzucchelli, ayun, lagi ko siyang pag meron ako hindi maisip kung paano ikwento, titingnan ko yung comics niya, ganito pala dapat. No. Sa Pinoy comics, maliban kay si Dead Balagtas, sino yung magaling mag-panel, maggawa ng scenes, sequences? Si Arnold Are. Ayun, sabi ko. Actually, maraming magagaling. Si Ren magaling. Ren Galeno. Magaling siya. Bata pa ni Ren, pero napakahusay. Si Bambi tuloy. Ano yung asawa ni Bambi? Si Olan. Si Olan magaling. Galing ng pairing nila dun sa Doobie-Doo. Yun. Ganda, galing ng kwento. Magaling siya magkwento. Si marami magagaling dito. Si AJ. Magaling. Si AJ Pascual. AJ Pascual pa. Wait, pinag-combine ko sila Sino ba pinito ni AJ? Bernardo pa lang. Si Josel. Si Josel. Magaling si Josel. Tapos ang ganda ng style ni Josel ngayon Grabe ang husay ni Josel. Iba. Ang ganda sketch. Galing. Nag-digital siya. Si Mick. Magaling din yung maghilong. Maghilo. Long way to go. Parang medyo may trace ka, pero ako kasi nagte-trace din ako ng mga background. Actually, ayun yung actually nadab ko ngayon, yung mga background, kasi nga parang ang hirap. Dati kasi nung trad din, medyo talagang minamanual ko din yung mga background kasi nga dahil wala namang pang tracing din na Tapos nung nag-try ako, sabi ko i-overlay ko. Kasi yung tracing ko naman parang overlay talaga ng manual pa rin. Hindi siya yung parang i-enhance mo yung photo. Parang ano ka ng background photo tapos i-trace mo siya ng sketch din. So para medyo authentic pa din yung Pero yun. Kahit naman nung traditional, ang ginagawa pinipicturean tapos ila-lightbox. Lightbox ganun. Pero ako hindi na nagagawa. Mas madali na lang ngayon kasi digital na. Yung kahit straight from the phone Kaya may ako mag-picture ng mga lugar-lugar Para lang yung background. Yung mga, alam mo yung mga, masarap kasi picturean din nga, yung mga nandito lang sa labas, yung labas sa subdivision, yung yung highway lang. Model lang po yung mga pinipicturean ko. Meron ng street view, baka hindi nyo alam. Pinakamadali yan. Tinry ko siya, pero may mga gusto akong Oo, hindi lahat ng angulo, hindi ko. Sa bagay. Meron akong tinry dati yung sa Cubao. Tinry ko siyang, alam kasi may kinuha akong background doon sa na galing sa Cubao. May hindi ako makakuhang reference. So ginawa ko, pumunta nga din ako ng Cubao, doon ako nag-picture. Wow, dedication. Yung mga lumang sinihan ba yan? Hindi, doon lang din sa farmers mismo, hindi lang ako makuhang anggit. Parang gano'n. Yung mga taas ng gateway din. Ayun, yun lang yung So, parang inyo asano lang din yung, di ba, parang nagpipicture siya tapos yun yung gagamitin niya reference. Inyo asano ka, actually.
Si Inyo Sinascan. Piniprint natin sinascan niya. Sa mga Japanese mangaka. Julius, sa mga Japanese manga, ano yung gustong-gusto mo? Maliban dun sa which yung sa Domo. Shit. Alam mo, hindi ko maalala yung pangalan. Yung gumawa na Akira. Si Otomo. Si Otomo. Yun, lagi ko siyang tinitingnan. Yung sa Chainsaw Man ngayon. Yung ginawa niya yung Look Back. Medyo na-inspired din ako for yung Sunday. Kung paano gano'n. Ganda nung Look Back. Napanood mo na yung anime? Maganda yung Look Back. Oo, yung ganda ng animation niya. Actually, mas gusto ko pa yung animation niya kaysa doon sa actual na libro. Pero yun. Totoo. Iba yung animation kasi may music. Oo. May kulay. Oo, medyo na-gets ko yung flashback na, flashback pala to. Doon sa nung binasa ko, hindi ko na-intindihan yung nangyari. Pero gusto ko yung umpisa niya. Parang medyo na-feel ko din. Maganda yung nai-insecure ka sa ibang creators. Gagaling. Parang nagigets mo. Anong comics yung nabasa mo, Julius, na gusto ko rin mag-comics dahil nabasa mo yung comics na yun? Nung umpisa talaga yung sa Life in Progress nun, yung Calvin and Hobbes. Yun talaga nag-inspire sa akin. Kasi may mga dinosaur. Parang kung ano lang ginagawa niya, pero sa comic strip. Sabi ko, pwede pala ako comic strip pag ganito lang. So, ayun. Kaya ako nag-apply mag-comic strip. At nag-aaral talaga mag-drawing. Hindi ko pa nga alam kung anong dapat na tools nun eh. Sinabi lang sa akin ni Sir Ronnie, dapat Unipen ang gamitin mo. Hindi yung mga technical pen yung gamit ko nun. So, ayun. Trial and error talaga kapag traditional. Nag-technical pen din ako noon, tapos Unipin. Yun. India Ink. India Ink, ang hirap. Diyos ko. Mahirap din yung brush naman, lagi nasisira. Yung mga cheap lang yung nabibili kong brush. Ngayon, alam na ako mga mamahaling brush. Sa akin dati 0.5 lang, kaya makapal lagi inking. Hindi ko gets. hindi ko maintindihan yung ibang mga nagko-comics. Yung 0.1, naninipisan na ako doon. May gumagamit pa ng 0.001. Sabi ko, ang galing naman. Parang lapis na. Hindi na kasi makikita yun masyado nang manipis. Ewan ko ba? Mawawala na yun Oo. Kanya-kanya. Ikaw ba yun? Baka ginagamit nila lang parang pang base yun, tapos tsaka nila ng makapal. Tapos hindi ko rin maintindihan yung mga comics, yung mga artist na ang daming guhit. Binabalik-balikan nila yung lines. Ako gusto ko isang ganun lang tapos na. Pero kung medyo na-gets yun, parang kung Unipin ka, para mas mukhang hindi static yung linya. Kasi may nakita ko nag-i-ink sa sa mga TikTok, ganun, sa Instagram. Tapos sabi ko, ganun pala, para kumapal-kapal. Medyo magkaroon ng speed. Dudoblihin, di ba? Oo, dinadoble. Kasi nagpapatagal kasi. Hindi, sa akin ang problema ko yung double stroke. So pag nag-stroke ko ng isa na pa-curve, pag in-stroke mo ulit pa ba, hindi siya mapantay. Ibang direction na yung punta. So kakapalan mo na lang, kakapalan yun. Pag nagkamali. Oo. Titiman mo na lang. Nasanay kasi ako doon sa technical drawing kasi drafting yung course ko nung college. So 0.1, 0.3 saka 0.5. So yung point, kapag kailangan mo, kung alam mong yung outline makapal, 0.5 na agad yung gamitin mo sa ganun. Pero yun. Pero 0.8. Wait lang ha. Ikaw muna dyan, Mick. Sige, go lang. Actually, okay din yung 0.8. Pero 0.5. Yung magamit, pero digital ka na ngayon, mostly. Sa iPad ka na. iPad, kasi dahil nga makulit tong anak ko, ang hirap mag-setup nung pag-trad. Oo. Pucha. Kung matapunan mo ng kape, wala. Kaya madalas mangyari sa akin dati na. Pucha. Okay ako natulugan mo. Habang nag-iing nakakatulog ako. Pucha, nasisira yung linya. Pero ginagawa ko dati kapag trad, di ba madalas vellum. So ginagawa ko diyan, mas nalalatag ko yung parang naka ba tawag doon? Naka-artboard yung So, minsan pag makapal na yung page, hinihilira ko yan. May habit ako minsan hihilira ko lahat yung yung progress ko, parang gano'n.
Ano lang, ganyan. Pero ngayon kasi, di ba, sa Procreator, sa iPad, parang yun na yung naka-artboard na nga eh, nakalatag na siya. Oo, naka-ano siya. Pero sa akin, inaano ko talaga, nililayout ko pa na gano'n. Ano kaya yung magandang parang, ano lang, parang satisfying lang tignan na nakahilera, parang gano'n. Makita lang yung progress. Yun din yung iba sa ano, pag-trad. Oo. Hindi mo magawa sa ano. Ano yung favorite mo sa traditional art na hindi mo nagagawa sa digital, Julius? Yung ano, yung amuyin yung Sharpie. Pero mabango yung Sharpie eh. Parang yun yung pinaka-naalala ko yun. Tsaka yung ano, paano ba, yung gumamit ng whiteout. Kasi minsan pinag-drawing ko yung whiteout eh. Parang iba yung ano eh, iba yung feel nung ano eh, nung, kasi yung gagawin mong puti yung pen pag ano. Ewan ko, mas nagagandahan ako doon sa dating nung ano, mas makintab para sa akin. Pero syempre, iba din yung dating niya pag na-scan mo na. Ayun. Tsaka yung ano sa digital, hindi mo siya pwedeng ibenta ulit. Ewan ko kung pwede. Parang yun yung pinaka nakakamiss eh. Parang kumita ka na 2 beses dun sa drone. Kung nabenta mo. Yun nga yung ano sa ano. Pero may bumibili ba ng gano'n? As print? Siguro. Meron siya ano eh. Re-reproduce mo na siya. Hindi na siya original. Hindi na siya yung parang NFT. Hindi, may nakita ko sa ano, na yung French artist, digital artist siya. Yung ginawa niyang pero comics, tapos binibenta niya yung print, pero numbered. 100. Para sticker. Pero syempre, mas iba yung ano. So hindi pa rin siya original, print lang siya, limited nga lang. Alas bigay mo yung mismong computer niya doon sa tao na yun. Yung iPad mismo. Ito, original to. Dito lahat original kanya. Bigay mo yung layered file. May yung file na may metadate pa kung kailan ginawa. May metadate. Yun yung authentic. Ayan yung pang-auction talaga. So, sino na ba magbibigay ng iPad ng iPad na ano, di ba? Or parang NFT na yun. Trad pa rin ang ano superior. Sa gagawin lang. Skill-wise din. May ano ka ba, Julius? Plano kang bumalik sa trad o wala mo na sa ngayon? Actually, may mga bumalik ako sa trad nung nasira ang laptop. May mga page ako dito eh. Yung mga ining ko nung ano. Yung mga ginawa ko nung habang sira yung laptop ko. Tapos isasama ko siya dun sa ano. Oops. Sorry. Yun. Mga page na ginawa ko nung. Nagtatrad ako uli eh. Actually, yung mga ibang pin-up din trad yung ginagawa ko. Pero hindi ko pa na-set up yung scanner ko. So hindi ko pa na-scan. Mga ayun. So enjoy hindi pa nasira. Nung hindi pa nasira yung laptop, wala kang, hindi ka pa magtatrad. Pero may naisip akong kwento nun eh. Kaya sabi ko, kailangan ko gawin to. Kasi sinusulat ko lang siya, pero parang kulang eh. So yun, nag-comics na talaga ako, nag-trad na ako. Hindi ka ba nahihirapang mag-compose ng scene sa isip mo, Julius? Or may mga times ba na, paano ko do-drawing yung... Yun, actually, medyo ano eh, yun yung parang kahinaan ko nun eh, na medyo static yung scene ko. Pag tinitingnan ko sa ano, parang ang common niya tingnan. Kaya yun sa pagbabasa ng mga action na manga, doon mo natutunan, ang dynamic nito kasi parang iniba yung angulo. Kasi parang may mga libro ako sa cinematography na parang tinuturuan ko, ito yung ibig sabihin ng ganyan eksena. So yun, medyo na-apply ko ng konti doon sa pagpa-comics. Sige, bigyan mo kami ng tips. Ano yung mga books na yun? Kaya nga eh, hindi ko maalala yung title. Nasa taas eh, nasa kwarto ko sa taas eh. Hindi ko maalala yung title. Bigay ko sa inyo yung PDF lang siya eh. Sige. PDF, hindi actual na libro siya. May mga PDF din ako pala na ibang ano. Pero shit, okay lang ba mag-promote ng mga piracy dito? may mga ganun din. May nahanap akong libro sa sale. Meron akong libro yung Framed Ink. Baka familiar kayo. Ano yun? Framed Ink. Ano siya, storyboard. Hindi lang siya storyboard, pati pagdodrawing. So yung mga angles, mga yan. Yung maganda yun. Pwede talaga yun. Medyo talaga kabit yung cinema sa sa comics. Tapos yung isa yung nirecommend nung isang director sa Toon City, yung Grammar of the Film Language. Ano siya? Pwede.
luma siyang libro about kung saan ipi-place yung camera sa mga scenes. Ang ganda nga eh. Tapos may mga drawing siya. So, makikita mo. So, pwede mo na siyang gawing reference sa paggawa ng comics. Pero hindi ko siya nagagamit. Theoretical lang. Pero parang pwede. Kasi, ano siya kasi... Pero parang masyado technical din eh. Oo. Medyo technical siya. Pero pwede mong piliin kung ano lang yung gagamitin mo. Kasi nandun yung saan mo ipi-place yung camera kung dalawang character yung nag-uusap. Kung tatlo sila. Maganda yun. Kung grupo sila. Pero ito tanong ko sa inyo, yung ganong na-mention natin yung cinema and paano ma-adapt yung ganong kasi for example kung ang reference na nga natin madalas is for example sa cinema nga, paano niyo na-adapt yun na into comics? Gaano siya kahirap or gaano siya kadali? Sa tingin niyo? Actually, feel ko mas madali yung i-adapt yung kung ano yung sa cinema sa comics kaysa yung actual na comics sa cinema. Kasi may mga ginagawa yung comics na hindi kayang gawin sa cinema o magbabago yung meaning. Parang ginagawa ng mga kabataan ngayon eh. Parang mas metaphorical yung nila na hindi actual na eksena. Ang galing eh. Hindi ko ma-describe masyado eh. Pero ang gagaling ng mga bata ngayon na nagko-comics. As in yung mga local Yan, hindi ko naman maalala kung sino sila kasi medyo marami. Pero magagaling sila eh. Yeah. Actually, kahit ka sa mga film na rin ngayon na pinoproduce, medyo mas na din eh, no? Mas may metaphorical or subliminal yung pwede din. Parang art parang nag-evolve na rin talaga. So lalo nga kung adapted talaga siya. So parang minsan may mga film din na kunwari galing siya sa comic book. Merong iba talaga na straight out of comic book tapos doon maano mo na rin yung exactly ngayon, di ba? Pero ewan ko, hindi pa ganoon kadami, parang medyo few pa lang kasi syempre meron yung mga talagang may hindi yung magic kasi ng comics, may something talaga na never mo marereplicate sa iyo. Hindi talaga. May element of design ng comics na hindi makukuha ng film eh. Lalo na yung pagkakasunod-sunod ng kung paano in-arrange yung eksena sa isang page na sa film pa isa-isa niyo nang papakita sa iyo pero yung comics papakita niya sa iyo ng buo. Tapos magbabago yung meaning ng ang lalim ng usapan natin. Saka siya eh. Meron kang control kung gusto mong bumalik. Madaling bumalik. Nasa tama. Yung kasi pag film yung nagko-control yung film mismo kinokontrol ka yung director parang ganoon. Paisa yung paano ipakita yung eksena. Pero sa comics nasa sa reader na kung ano yung mauuna sa ayun. Ano yung meron sa comics na gustong-gusto mo, Julius? Bakit hanggang ngayon gumagawa ka pa din? Kasi sa kanya siya yung pinaka cheap na paraan para gumawa ng kwento. Well, parang ganun eh. Parang siya yung pinakamadali eh, na hindi mo kailangan ng malaking pera. Pero ang problema lang, kailangan mo ng oras. Nasa sayo na eh. Pwede mo siyang gawin ng hindi ganun kaganda ka-drawing. Basta makwento mo lang. Parang si gumagawa ng One Punch Man. Si One. Pero pag medyo nalulung ka na sa kanya, parang gusto mong galingan yung drawing mo, mag-aral ng anatomy, mga ganun. Pero yun yung nakakaano eh. Parang medyo na-addict ako sa ganun eh. Na may creative control talaga ako. Kasi pag sa ibang bagay, kunyari yan, kunyari, kahit yung film na ginagawa namin sa LR Kangel, scriptwriter lang ako. Maraming suggestion, parang sobrang collaborative lahat ng bagay. So ito, medyo yung purong-purong ikaw pag sa comics. Okay, pag ikaw meron akong interesting follow-up na question dyan. Kasi kahapon, yung guest kahapon, ang mini-mention niyang way of ng comic, perspective niya sa comics is more on yung usual na comics before, yung pinapublish talaga, may publisher, may Kasi sa atin ngayon, ang definition natin ng comics yun nga, may freedom, may freedom nga. What if nga kunwari yung comics natin before, yung pa rin, tapos parang medyo yun nga, mainstream publishing yung would you say parang may creative freedom? Parang kahit pero kahit noon yung mga ganun, may mga weird na kwento na
alam mong yung writer or yung artist yung nakapag-isip lang eh. Parang ano ba may mga kwento na, hindi ko alam kung sino yung mga author, pero may mga weird din na kakaiba na kwento eh. Kahit yung mga horror nun, medyo weird eh. So, kahit pa paano may freedom siya dun sa ano na yun, na sila lang yung nakakaalam. Ang ano lang, diniglahan sila na, ito, romance to, ito, horror dapat. May genre, ano. Actually, pero may ano sila talaga. No. Ang feeling ko na dapat dyan, editor, kasi siya yung parang, may tiwala ko sa kwento mo. Ikaw bahala dyan. Parang, I trust you na, bebenta to, ganyan. Pero kapag yung editor mo kunwari, hindi, gusto kong pangmasa lang. Siyempre, pipigilan. Ayun nga, tama. Sa editor din. Kaya ito sa delay din eh. Kahit na mabusisi sila sa form, pinapabayaan nila yung subject matter ko. Kaya yun ang hindi nila ginagalaw kung ano yung tema. Na hindi nila sinesensor yung gusto kong sabihin. So, ayun. Kaya napaganda siya eh. Ayun. So, sa comics ba ngayon yung current situation ng comics or current state? Hindi ko alam anong term yung magandang ilagay. Ano ba yung sa tingin mo ba okay ka na sa current state na na indie na yung creative freedom, or maganda pa rin na merong someone na merong publisher, may editor ganyan, or may sistema kumbaga? Yun nga yung pinakamahirap kasi sa pagiging indie. Ang laki ng oras na kinakain ng comics sa'yo, pero yung returns na monetary, ganyan, syempre kailangan mo mabuhay, kailangan mo magpakain, kailangan mo, kung may pamilya ka lalo, kailangan mo silang buhayin. Hindi mo mabubuhay doon sa pagko-comics lang. So, hindi ko rin masabi, kasi never ko siyang naranasan eh. Siguro mas sila Randy Valiente pa yung makakasagot nito dahil naranasan ni Randy kung paano mag-work professionally talaga na under a company. Pero never, hindi ko naranasan, laging talagang, ang association ko sa comics is freedom talaga eh. Parang, kahit sila suran mo, hindi nila ako dilipan. Kailangan kong isulat yung bawal kong gawin. Parang inaano lang talaga sa akin yung form. So, ayun. So, yung situation, hindi ko masasabi kasi, hindi rin talaga ako, parang medyo iniiwasan ko mag-work with yung, mga publisher. Parang kasi mas gusto ko yung yung kunyari nagbenta ako ng comics, sa akin kagad mapupunta yung pera, sa akin yung pinaghirapan ko sa diretsyon na sa akin. So as much as possible gusto ko maging indie. Pero ngayon dahil sa LR Kang parang kailangan ko ng publisher dahil medyo ang hirap, medyo patong-patong na siya. So baka baka kumuha ko ng publisher for LR. Yun. Nasabihan yun kung paano yung experience na yun. Update mo kami after a while. Update ko kayo, man. Siguro. Pero ang hirap sa tagal ng pagko-comics mo, Julius, ano yung pinaka-unforgettable na experience mo from a fan or from a reader? Ang dami. From a reader. Kasi may mga ibang tao ayaw nilang sabihin fans eh. So sige, reader na lang. Okay lang naman din kasi may mga ang dami kasi paano ba yung isang hindi ko umiyak yan or nagbago ang buhay ko dahil sa comics mo, ganun. May mga ganun. Itong Sunday yung may may mga iba akong kilala, well hindi sila fan mga nagko-comics din pero nung nabasa nila sabi, dude, napaiyak ako, naalala ko yung nanay ko, ganyan. Sabi ko, okay, sige, hindi ko namang sadya na ganun. Tapos parang meron ding isang fan, ito actual na fan na binigyan ako ng tawilis. Ang weird. Ako nagko-comic at binigyan ng tawilis. Tapos sabi ko, ba't naman is that? Sabi, rare yan. Minsan lang makaano ng tawilis yun. So kinuha ko na lang din. Parang natuwa naman din ako. Grabe. May symbolic meaning daw. Yeah, masarap siya. Sarap na tawilis. At minsan lang siya makahuli yata. Parang seasonal siya. So, sabi nila sa lang daw nahuhuli yun, si Taal eh. Sa Taal nga galing yata siyang Taal pa eh. Galing siyang Batangas pa. Yun yung nakakatuwa na talagang dumadayo. Lalo yung pag San Pablo, yun, ang daming dumadayo talaga from iba-ibang mga Quezon pa yung iba eh. So nakikita mo na kahit pa paano may fandom pa din pala. So ayun. Meron ka ba nakukuhang idea din from nakukuhang idea na eventually ina-apply mo rin sa comics mo from a reader? For example, may kinuwento sa'yo na baka pwedeng
isama mo to ganyan. Or tapos parang, or ano lang, parang random ano lang. Tumatanggap ka ba ng mga ganun? Kasi may mga nakakausap din ako sa mga convention, sabi nila, kasi may naisip akong comics ganito yung nangyari, ganyan. Tapos, pag ganun, pag may nagpipitch ng kwento, medyo yung utak ko nakakatulog, parang pagod na ako nagbebenta ng comics, pero lang later na, parang ganun. Pero from fans, wala eh. Parang wala akong maalala eh. Parang wala pa eh. Sa mga kaibigan, nakakuha ko sa mga kwento nila tungkol sa mga multo, sa mga duwende, ganyan. Tapos nagagamit ko. So, yun. Sa mga kapatid ko, yun. May isa akong kapatid nakakita ng multo eh. Tatay ko actually nakakita ng mga ganyan. Ako, wala naman. So, sa kanila ko nakukuha yung mga ideas sa Ella, usually. Ano yung tingin mo sa status ng comics scene ngayon? Kasi wala pa naman tayong industry na masasabi. Community pa lang. Pero ano yung masasabi mo ngayon sa nangyayari sa comics? Parang siya. Medyo nagle-level up siya. Kasi ang dami na ako ng foreign publisher. Medyo kumakalat na siya. Pero locally pa din, medyo ako bilang nagko-comics, medyo mahirap pa din talaga siya. Hindi ka pa rin mabubuhay sa pagko-comics lang. Kailangan mo talaga ng second racket or ibang trabaho. So, maraming may talent at nare-recognize siya internationally, pero hindi ko lang kung ano epekto sa ibang tao. Hindi ko masabi. So, ayun, nag-level up na may recognition na, lalo na sa 13 na nagkaroon na Netflix pero ayun, medyo economically ganun pa din. Siguro lahat ng Pilipino ganun. So, ayun. Yun naman, yan lang masasabi ko. Medyo, I don't know. May plano ka bang i-compile yung lahat ng mga ginawa mong short stories into a big book? Actually, yung kahit noon ba, gusto ko nang gumawa ng parang short, yung mga una kong short na hindi fantasy, parang yung mga tao lang, ganyan. Yung title niya, tao lang, ganun. Pero ngayon, medyo nagkahalo-halo na. Ang dami ko lang nagawang fantasy na one-shot eh. So, hindi ko alam. Plano ko siyang gawing isang makapal na libro next year siguro kung magkapera. So, ayun. Or i-pitch mo, baka naman may gustong mag-publish, di ba? May may recall na yung pangalan mo dahil sa Ella Arcangel. So, baka maging interested sila. Parang nag-gets ko naman yung ibang publisher. Sabi, hindi ka magaling mag-drawing, Julie. Kaya ako nag-aaral pa din. Yun yung next nating i-topic about sa art style. Kasi over the years, feeling ko hindi nagbabago yung art style mo. Consciously ba yan na conscious effort? Hindi siya conscious eh. Kasi actually gusto ko talaga siyang baguhin eh. Gusto ko nga gumawa ng comics na, si Julius ba gumawa nito? Nagbago yung art Pero hindi, ganun pa din eh. Talagang ang inaano ko na lang talaga, nag-aaral na lang talaga ako ng anatomy. yung pag-aangulo niya, yung mga 3D, yung sa Cliff Studio, may mga 3D parang kahit hindi ko siya tinetrace, tinitingnan ko lang kung ganitong angulo pala dapat. Or minsan, yun, pag ginugoogle ko yung kung anong mga posts yung pwede, tapos medyo binabago ko, so ayun talagang gusto kong baguhin yung art style ko, pero wala eh. Para may nakatatak. Yun na yung nakasanayan ko. Mas maganda yun para default na. Kung may magpa-drawing sa'yo, alam na nila kung ano yung i-explikin kasi kabisado na nila yung art style. Pero yun, pag yung mga dinosaur, malaki yung pagbabago eh. Malaki yung binago ng drawing ko sa mga dinosaur. Parang, kasi yung trad ko. Siyempre, papakita ko sa yung mga dinosaurs. Ngayon, ganyan na ako mag-drawing. Dati, ibang-iba, medyo mas flat yung Siyempre, nagbabago din kasi yung itsura. So, kailangan ko gusto ko mag-pale yung art talaga eh. Yun talagang goal, sa mga goal ko pa. What about dinosaurs, Julius? Bakit gustong-gusto mo ang dinosaurs? Ano ba? Since bata pa ako, never siya nawala eh. Parang, lalo na ngayon, parang nagkaroon ng renaissance kasi ang daming bagong discovery eh. Na parang, may mga feather na iba totoo ba yun? Totoo ba yun na may feather sila? Totoo bang galing yung mga manok sa dinosaur? Actually, yung mga manok, dinosaur sila. Yun yung pinaka,
yung na-realize ko, sabi ko, shit, so buhay pa ang mga dinosaur talaga. So, yun yung Dito, isa sa mga nagbago ng buhay. Kapatid ng anak ko, sabi si Big Bird, dinosaur daw siya. Oh. Tama yung ako. Tama. Ito. So, yun. What about mythology, Philippine mythology? Bakit gusto mo ang Philippine mythology? Paano ba? Kasi yung mga influensya rin ng mga Vertigo na comics, pati ng 13, yun. Talagang noon pa bago ko pa nalaman yung 13, gusto ko nang gumawa ng comics na tungkol sa mythology. Actually, bago ko pa mabasa yung mythology class, pero parang hinanap ko yung mythology class, sabi ko, shit, maganda. Tapos nakita ko yung 13, shit, ang ganda rin ito, parang wag na lang akong gumawa. Tapos parang medyo na-expand din yung knowledge ko sa mythology, na parang ang Philippine mythology hindi siya parang monolith, parang iba-ibang region, iba-ibang mythology, may kanya-kanya siya. So, yun. Medyo sinasama ko yun dun sa idea ko ng paggawa ng sariling version ng mythology. Na parang iba-ibang perception ng mga tao na galing sa ibang probinsya, iba-ibang paniwala, iba-ibang pinang-origin niya. So, yun. Ano sa tingin mo yung... sige, Mick, ikaw muna. May last question related sa mythology. Hindi ko alam kung magiging controversial na question to, pero gusto ko lang malaman kung ikaw ba sa tingin mo, ang mythology ba kailangan siya totally mag-stick sa roots niya, or okay lang siyang hindi ko alam ano yung term. Okay lang siya i-alter or okay lang siyang baguhin for the sake of Okay lang kasi medyo ma-offend na aswang sa kamulto. Ay, actually, manananggal na lengthwise yung hati, yung mga ganun. Okay lang yung ganun. Medyo popular culture na Tsaka part siguro ng pagbuo ng bagong mitolohiya yan. Yung pabago-bago yung perception ng tao sa isang bagay. Kasi maraming parts ng mythology natin na nawala dahil sa mga pagsakop ng Spain sa atin. Yun ba yung isang problema ko sa pag-alam ng mythology, kasi medyo siya, yung historical record medyo sparse mga tas oral tradition pa noon. So, hindi siya, actually kahit si Dead Balagtas, pag titingin siya sa mythology, yung mga sa neighboring na bansa siya tinitingin kasi yun yung naka-influensya sa atin So, yun yung nagko-concretize sa parang yung mas malapit sa atin, Parang yun pa yung... mga sa Indonesia. Actually, manananggal nyo, di ba? Medyo Thailand yung roots nun Pontianak yan sa Indonesia o something. Thailand Hindi ko maalala. Hindi rin ako super expert siyempre. Matagal ko nang iniisip to. Ano ba yung tinatanggal ng manananggal? Manananggal ng ano? Yung fetus. Yung fetus. Sabi ni Isles Cassis, ganda daw ng King of the Dead comic, sabi ni David, 9 out of 10. Uy, si Isles hindi nagbayad yan. Kinuha lang yung comics, tumakbo na. Ba yan? Joke lang. Inaanak ko yata si David or hindi ako sure. Pero binigyan ko siya ng comics na Knowing what you know now, ito tinanong ko rin kahapon What would you advise your younger comics creator, Julius? Wag kang masyadong kasi nung time na yan, medyo hindi ako gumaling dahil feel ko, ang galing-galing ko na. Nung nagsimula ako, kasi nung nagsimula ako mag-Life in Progress, ang daming nagpapadala ng email bigla na parang, uy, ang galing ng comics ko. Medyo na naging complacent. So, ayun, yung papayo ko, pati nung panahon na hindi ako gano'n nagbabasa ng manga kasi, di ba medyo may hidwa ng manga at comics. Di ba? Tapos nasa side ako ng comics. So, papayo ko, magbasa ka pa ng manga. Kahit hindi ko rin alam na nagbabasa na pala ako ng manga yung Akira. Hindi ko na isip na manga pala siya. Kasi iba yung format na malaki. So, ayun. Sabi ko, nga pala. Engot din talaga ako ng bata. So, expand your mind. Laging mag-aaral. Ganon din ako Ang tingin ko noon sa mga hindi Marvel sa DC na art style, pangit. Tapos mas I don't like the style.
Pero ngayon, mas na-appreciate ko yung mga yung mga raw, yung mga hindi maganda yung pagkaka-drawing masyado, hindi pulido, pero ang ganda ng story. Well, ako yun din yung mas gusto ko talaga noon, yung mga indie na style. Pero ngayon, mas weird nga yun, mas gusto ko ngayon yung pulido. Pero gusto ko pa yung, yung, lahat actually gusto ko. Yun yung problema ko ngayon, ang dami kong influence. Ngayon, open na ako sa lahat ng, hindi ko na ginajudge yung art style. Pinapasa ko talaga yung, yung story. May sabi ni Ice, kala ko freebie. Hindi freebie. Actually sa akin ng manga parang yun yung naging gateway na or something na na-realize ko na baka pwede kong i-try mag-comics. I mean kasi 'di ba parang kasi yung Marvel DC style na drawing parang kailangan mo fundamentals ka talaga 'di ba? Yung anatomy, may tayo dati 'di ba na pag sa 90s yung isang 90s na comics, isang medyo pangit yung anatomy nun. Hindi isang influensya kaya ang pangit ng drawing ko nun. Talagang gusto ko puro ugat-ugat, mga ganun. Mga pouches. Crosshatch na wala namang saysay. Yun talaga naka-influensya sa akin. Ganun naman talaga kung ano yung nakita mong cool, yun yung gagawin mo talaga sa umpisa. Oo, yun talaga. Sabi ni Francis Martilino, good eve po. Ayan, good evening. Ngayon na sila naglalabas. Tapos na tayo. Si Sir Ace Enriquez. Oy, Sir Ace Enriquez, magandang gabi. Kumusta po, sir? Sir Ace Enriquez, mag-guest din po kayo sa IKP soon. Sila nila. Live invite na. Ayun. Julius, ito lagi namin tinatanong, gasgas na to, pero lagi ko pa rin itatanong, anong ma-advise mo sa mga aspiring comics creators? And si Mick, may final question ka, Mick. Wala na, yun yung final question ko kanina. Ang ma-advise ko lang is, magbasa ng comics at laging matuto. Lahat ng bagay pwede mong pulutan ng knowledge sa pagko-comics. Kahit yung paano magluto, kahit mga super mundane na bagay, maglinis ng ang dami kong natutunan sa kanya, yung proseso, matututo ka ng patience. So, ayun. Always be open-minded with everything. Ayun. Yun lang. Okay. Thank you, Julius Villanueva, sa iyong pag-guest dito sa IKP. Kapag paglabas nung El Arcangel ng GMA Films, ayan, mag-IKP tayo ulit. Pag-usapan natin yung movie. Punta kayong premiere, sana payagan kami mag-invite. Kasi ako wala akong kapangyarihan. Black screening, no? Oo, sana. Ayun. Thank you very much sa lahat ng mga nanood sa Indie Comics Podcast. Ang Indie Comics Podcast nasa YouTube. Kung hindi nyo na po umpisa, doon nyo panoorin yung buo sa Indie Comics Podcast YouTube. Ayan. Saan ka pwedeng i-follow, Julius Villanueva, o yung social media accounts? Yung El Arcangel na page, tsaka yung Instagram ko na Zik Machine. At yun lang, at Instagram. Paano ba yun? Yun lang. Oo nga, Zik Machine. Bigyan mo kami, sorry. Last question, promise. Ano yung Zik Machine? Bakit yun yung naisip mo? Yung character ko sa Life in Progress si Zik. Tapos parang parang gumawa ako dati ng cyborg version. Sabi ko, si Sex Machine, Zik Machine. Tapos ayun, maging Zik Machine na. Parang yun lang. Ayun. Okay. Yun. Again, thank you very much sa Difference Engine sa pag-connect sa amin sa mga comics creators na part ng Delay at ng Sound Anthology. You can get the book. Contact nyo lang yung Difference Engine sa kanilang social media accounts kung gusto nyong bumili. Sabi ni Sir Miggy, baka magkakaroon din daw dito pero hindi pa sure. So sana magkaroon para makakuha ng copy. Yung kopya, okay. Okay sana. Para masabihan ko nanay. Thank you. Salamat. Yeah. Siguro si Comiket baka pwede doon sa Secret HQ. Thank you, Comics People. Bye-bye. Kakapos mo. Sige. Parang partnership na distribution. Oo, pwede actually. Kasi hindi naman ng... Sige. Pao, kung nakikinig ka sa IKP, kuhain niyo yung delay, saka yung sound. Oo. Binibenta nila sound, di ba? Parang ganun.
Baka magkaroon ng delay kung binibenta na nila yung sound. Alam ko eh. Sige. Bye-bye, comics Sige, people. bye-bye. Sige, paano ba